Para sa buong mundo at kay Albert Santillan, ang malamig, stricto at walang awang managing director ng Velasco Enterprises. Si Lorna Velasco ay wala ng iba kundi isang spoiled, walang alam sa buhay at aksaya sa perang pamana na hindi karapat-dapat na pamana ng kanyang yumaong ama. Ngunit galit at determinasyon ang nanalaitay sa mga ugat ni Lorna para patunayan kay Albert at sa buong lupo ng mga direktor na mali ang mababang pagtingin nila sa kanya. Pumasok si Lorna sa sarili niyang kumpanya gamit ang maling pagkakakilanlan. Si Lori, ang bagong tiyaga at simpleng executive secretary ni Albert. Sa bawat araw na magkasama sila sa loob ng opisina, nasaksihan ni Lorna ang iba't ibang mukha ng lalaking kinamumuhian niya. Sa likod ng matitigas itong tingin at walang awang mga utos ay ang isang lalaking may mabigat na pasanin at lihim na pagmamalasakit. Habang unti-unting nababawasan ang galit sa puso ni Lorna, pinapalitan ito ng isang mapanganib na pag-asa at pag-ibig na hindi niya napigilang maramdaman. Ngunit paano kung ang mismong lalaking minamahal niya ang maging dahilan ng kanyang pagkawasak? At ano ang mangyayari kapag natuklasan ni Albert na ang babaeng dahan-dahang gumigiba sa matigas niyang puso ay ang mismong heiress na pilit niyang itinutulak palayo? Isang kwento ng pagpapanggap, paghihiganti, nakatagong pag-ibig at isang nakagugulat na katotohanang magpapabago sa kanilang mga buhay kailanman. Magandang araw po sa ating lahat. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki-comment na rin kung taga saan kayo para alam natin kung saan nakaabot ang ating mga kwento. Malamig ang hangin sa loob ng marangyang silid, ngunit mas malamig ang pakiramdam na lumulukob sa dibdib ni Lorna habang nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa malaking salamin. Hawak ng kanyang nanginginig, ngunit determinado mga daliri, ang isang simpleng eyeglasses sa walang grado, kasamang isang murang wig na may bagsak na bangs na walang kintab. Ilang buwan pa lamang ang nakalilipas mula nang pumanaw ang kanyang ama, si Don Fernando Velasco, ang nagtatag at haligi ng Velasco Enterprises. Sa halip na makiramay ang lipunan, ang pinalit ng media at ng mga bittering miyembro ng Board of Directors ay walang awang pangusga sa kanyang pagkatao. Para sa buong mundo ng negosyo, si Lorna Velasco ay wala ng iba kundi isang spoiled socialite. Isang walang alam sa totoong buhay at isang aksaya sa perang heiress na hindi karapat-dapat sa napakalaking pamana ng kanyang yumaong ama. At nang nangunguna sa pangungutya at pag-atake sa kanyang kakayahan sa mga pampublikong pahayag ay walang iba kundi si Albert Santillan, ang napakabatang managing director na inihabili ng kanyang ama bago ito pumanaw para humawak sa pangkalahatang operasyon ng kumpanya. Isang walang alam sa negosyo ang natatanging anak ni Don Fernando. Mas makabubuti sa kapakanan ng buong kumpanya at ng mga empleyado kung mananatili na lamang siyang malayo sa pamamahala at hahayaan ng mga profesional na humawak ng steering wheel. Yun ang mga eksaktong salitang narinig ni Lorna mula kay Albert sa isang panayam sa telebisyon noong nakaraang buwan. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na pumatak at nagpaliyab ng matinding galit at pagnanais ng paghihiganti sa kanyang puso. Titingnan natin kung hanggang saan ang yabang mo, Albert Santillan. Pabulong ngunit mariing sabi ni Lorna sa sarili, habang isinusot ang salamin at tinataling mabuti ang kanyang natural na mahaba at makintab na buhok sa ilalim ng wig. Simula sa araw na to, panandali ang mawawala muna sa mundo si Lorna Velasco, ang tagapagmana, ang heiress. Ang umaharap sa salamin ngayon ay si Lori Santos, isang simpleng babaeng nagtapos ng business administration sa isang maliit na kolehiyo sa probinsya. Wala man ang iyang alahas, nakasuot ng simpleng blouse at palda, at nag-a-apply bilang bagong executive secretary ng mismong managing director. Dahil sa tulong ng napakatapat at subok na abogado ng kanyang ama na si Atty. Mendoza, naisaayos ang lahat ng legal na papel, peking identidad at resume ni Lori. Walang sino man sa mga empleyado o opisyal ng kumpanya ang nakakilala sa totoong mukha ni Lorna dahil sa Europa siya nag-aaral at lumaki simula nung kabataan niya. At napakadalang niyang magpakita sa mga pampublikong kaganapan sa Pilipinas. Para sa kanila,
Siya ay isang misteryosong pangalan lamang na nakasulat sa mga dokumento ng pamilya. Pagkakbang ni Lorna sa napakatayog at nagnginingning na gusali ng Velasco Tower sa gitna ng distrito ng negosyo, mabilis at mabigat ang naging tibok ng kanyang dibdib. Yun ang gusaling pinagbuhusan ng pawis, dugo at buong buhay ng kanyang ama. Ngunit sa halip na pumasok siya bilang may-ari at prinsesa sa main entrance na may red carpet at nakatayo ang mga security guard para bumati, sumabay siya sa siksikan, abala at pawis ang mga karaniwang empleyado sa gilid na pinto ng elevator. Umakyat ang elevator patungo sa pinakamataas na palapag, ang executive floor. Pagbukas ng pinto, ang amoy ng mamahaling kape, mamahaling pabango at mga leather chairs ang agad na yumakap sa kanyang mga pandama. Miss Lori Santos? Tanong ng isang matandang HR officer na nag-a-assist sa mga bagong aplikante habang tumitingin sa kanyang clipboard. Ako po ma'am, sagot ni Lorna gamit ang isang mahinhin, paimbabaw at medyo mahiyaing boses upang hindi makilala ang kanyang natural na buo at may otoridad na boses. Tiningnan siya ng HR officer ng may halong awa at pag-aalala. Ihanda mo ng sarili mo, iha. Napakasungit, napaka-perfectionist at napaka-demanding ng ating managing director na si Mr. Santillan. Pangatlong sekretary ka na pumasok dito ngayong buwan lang. Ang dalawang nauna umiyak habang tumatakbo palabas. Huwag ka sanang maiyak o mabigla kapag pinagalitan ka niya, ha? Bahagyang umiti si Lorna sa likod ng kanyang malaking salamin. Salamat po sa paalala, ma'am. Kakayanin ko po at sanay po ako sa mahihirap na trabaho. Habang naghihintay si Lorna sa receiving area, biglang bumukas ang malaking double door ng pangunahing opisina ng managing director. Lumabas mula rito ang isang matangkad, may impluwensya at napakagwapong lalaki na nakasuot ng napakalinis at pasadyang charcoal gray suit. May matatulis at matatalim itong mga mata sa likod ng kanyang mga tingin. Matangos sa ilong at panga na tila inukit mula sa purong marmol. Si Albert Santillan. Taglay ng lalaking ito ang isang pambihirang aura ng isang pinuno na hindi kailanman tumatanggap ng anumang uri ng pagkakamali o pagdadahilan. Where's the new applicant for the secretarial position? Malamig, malakas at may otoridad na tanong ni Albert habang hindi tinataas ang tingin mula sa hawak nitong digital tablet. Dahan-dahang tumayo si Lorna mula sa kanyang upuan at inayos ang kanyang simpleng palda at medyo maluwag na blouse. Ako po, Mr. Santillan. Ako po si Lori Santos. Sa kanunang pagkakataon, itinaas ni Albert ang kanyang ulo at tumitig kay Lorna. Tinignan niya ang dalaga mula sa dulo ng buhok nito hanggang sa simpleng sapatos. Ang matatalim at masusuring mata ni Albert ay tila sinuyod ang buong pagkatao at kaluluwa ni Lorna. Sa loob lamang ng ilang segundo, sa panandaliang sandaling iyon, naramdaman ni Lorna ang isang matinding kaba at init sa kanyang leeg. Tila ba sa isang pikit lang ay mabubuking at mabubulat-latagad ng lalaking ito ang kanyang malaking pagpapanggap. Ngunit nanatiling matatag ang kanyang tayo at hindi siya kumukurap sa pagtitig sa lalaki. Pumasok ka sa loob ng opisina ko. Maikling utos sa Albert bago mabilis at tumalikod at muling pumasok sa kanyang malawak at napakalaking silid tanggapan. Huminga ng napakalalim si Lorna para pakalmahin ang nagwawalang tibok ng kanyang puso. Yun ang opisyal na simula ng kanyang pagsusulit at ng kanyang nakagigimbal na plano. Pumasok siya sa silid, bit-bit ang kanyang bag at ang kanyang lihim, handang harapin at patunayan sa aruganteng lalaking ito na ang tunay na heiress ng pamilya Velasco ay hindi basta-basta susuko at hindi kailanman magpapatalo. Ang opisina ng managing director ay isang malawak at napakalinis na silid na gawa sa makintab na kahoy at napapalibutan ng matatayag na glass walls. Mula sa pinakataas sa palapag na ito ng Velasco Tower, kitang-kita ang buong tanawin ng sibilisasyon sa Makati. Ang mga nagtataasang gusali, ang masikip na trapiko at ang walang katapusang galaw ng mga tao naghahabol sa kanilang mga pangarap. Ngunit sa loob ng silid na iyon, ang tanging nararamdaman ay ang isang nakabibinging katahimikan at ang malamig na simoy mula sa centralized air conditioner. Sa gitna ng silid ay ang isang malaking mahogany desk na punong-puno ng mga folder.
kontrata at mga ulat sa pananalapi. Sa likod nito ay nakaupo si Albert Santillan. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga tingin ay tila nakamamatay na talim ng kutsilyo, at ang kanyang mukha ay walang kaimos-simos. Ibinaba ni Albert ang hawak niyang tablet at itinilaga ang kanyang buong pansin sa babaeng nakatayo sa kanyang harap. "Sige, maupo ka, Miss Santos." Malamig at formal na utos si Albert habang itinuturo ang simpleng leather chair sa tapat ng kanyang mesa. Umupo si Lorna ng napakatuwid ng likod. Isinantabi niya ang anumang bakas ng takot o kaba na nagmumula sa kanyang dibdib. Pinalitan niya ito ng matinding dunong at determinasyon. Ang parehong sekretong katatagan na itinuro sa kanya ng kanyang yumaong ama nung nabubuhay pa ito. Bahagya niyang inayos ang malaking salamin sa kanyang mata na pilit na nagtatago sa kanyang tunay na mukha. Inabot ni Albert ang isang folder kung saan nakalagay ang pinalabas ng curriculum vitae ni Lori Santos. Dahan-dahan niya itong binuklat. Ang bawat paglipat ng pahina ay may kasamang mabigat na katahimikan. "Nakita ko ang resume mo, Lori." Panimula ni Albert, hindi tinataas ang tingin mula sa papel. "Magandang iyong scholastic record mula sa probinsya. Sumaludo ako sa mga matataas mong marka at sa mabilis mong pag-akyat sa mga maliliit na kumpanya roon. Ngunit kailangan mong maunawaan na iba ang kalakaran at mundo dito sa Velasco Enterprises. Dito sa Manila, sa sentro ng kalakaran, walang lugar ang mabagal at mahina." Ibinatong na Albert ang kanyang mga kamay sa mesa at tinitigan ng diretsyo si Lorna. "Dito, kapag nagkamali ka ng kahit isang solong numero sa 1,000,000,000 financial report, hindi lang ang pera ang mawawala. Reputasyon, tiwala at libu-libong trabaho ng mga empleyado ang nakataya. Walang sorry sa mundong ito, Lori." Inangat ni Lorna ang kanyang baba. "Naintindihan ko po ng lubos, Mr. Santillan. Bawat numero ay may katumbas sa dugo at pawis. Handa po ako matuto, sumabay sa bilis ng inyong pamamalakad at ibigay ang buong kakayahan ko para sa kumpanyang ito." Sagot ni Lorna gamit ng isang mahinhin ngunit napakatatag na boses. Bahagyang kumunot ang noo ni Albert. Tinitigan niyang mabuti ang mukha ng dalaga sa likod ng malalaking eyeglasses at bagsak na bangs ito. May kakaiba sa babaeng ito. Karamihan sa mga nakaraang aplikante na umuupo sa upong iyon ay nanginginig ang mga boses. Hindi makatingin ng diretso sa kanya at halatang natatakot sa kanyang presensya. Ngunit si Lori Santos, may lalim ang mga mata nito at may tiwala sa sarili na hindi magmumula sa simpleng kapanghasan lamang, kundi mula sa totoong kaalaman. "Alam mo ba kung bakit bakante ang posisyong pinaroroonan mo ngayon?" Muling tanong ni Albert habang sinusandal ang likod sa kanyang swivel chair. "Dahil po nagbitiw ang huling executive secretary, sir." Tanong ni Lorna. "Nagbitiw sila dahil hindi nila kayang sabayan ang disiplina at bilis ko." Malamig at walang kaabog-abog na sagot ni Albert. "Pangatlo ka na ngayong buwan. At ayaw na ayaw ko sa mga taong pumasok dito na walang malasakit sa kumpanya. Masyadong maraming taong walang pakaalam sa paligid natin. Katulad na lang ng natatanging anak na yumaong Don Fernando, si Lorna Velasco, isang taong nabubuhay sa luho at saya sa ibang bansa, habang ang kumpanyang itinayo ng sarili niyang ama ay humaharap sa matinding krisis sa pananalapi at pamamahala." Sa narinig, naramdaman ni Lorna ang biglaang pag-init na kanyang mga pisngi. Nagtagis ang kanyang mga bagang sa ilalim ng kanyang takip muka. Ang sarili niyang pangalan, ang sarili niyang pagkatao ay patuloy na binabastos at hinahatulan ng lalaking ito nang hindi man lang alam ang totoong sakripisyo at sakit na pinagdaanan niya nung mamatay ang kanyang ama. Gustong-gusto na niyang tumayo, tanggalin ang kanyang salamin at wig at isigaw sa mukha ng arugante nitong boss na ako si Lorna at nandito ako para patunayan na mali ka. Ngunit huminga siya ng malalim at pinigilan ang kanyang emosyon. Mas gagamitin niya ang galit na ito bilang gasolina para sa kanyang plano. "Bakit po naman yung nasabing walang malasakit si Miss Lorna Velasco, Mr. Santillan?" Pilit na mahinahon at curious sa tanong ni Lorna. "Nakilala niyo na po ba siya ng personal para husgahan ng kanyang pagkatao?" Bahagya nagulat si Albert sa katapangan ng bagong aplikante.
Para sa kanya na may isang simpleng baguhan na naglalakas loob na mag-isa sa kanyang mga opinyon. Ngunit sa halip na magalit, sumagot ito ng may pait sa boses. Hindi ko kailangan makilala ang personal ang isang taong inuuna ang sariling kagustuhan. Sagot ni Albert habang tumatayo at naglalakad patungo sa malaking salaming bintana. Itinukod niya ang kanyang mga mata at kamay sa kanyang bewang habang nakatingin sa malayo. Sa halip na umuwi dito sa Pilipinas at harapin ang Board of Directors, matapos pumanaw ng kanyang ama, mas pinili niyang manatili at magtago sa Europa. Wala siyang alam sa totoong galaw ng negosyo. At kung ibibigay natin sa isang spoiled na tulad niya ang ganitong kalaking responsibilidad, mawawasak ang lahat ng pinaghirapan ni Don Fernando sa loob ng ilang dekada. Baka naman po may mas salimot at mas malalim siyang dahilan na hindi niyo alam, sir. Giit pa rin ni Lorna habang nakatitig sa matangkad na likod ng binata. Minsan po kasi ang nakikita ng ating mga mata sa labas ay hindi ang buong katotohanan. Pumihit si Albert pabalik sa kanya. Ang kanyang mga mata ay pumatak ng diretsyo sa mga mata ni Lorna. Ang mundo ng negosyo at ng totoong buhay ay hindi tumatanggap ng mga dahilan o alibay, Lori. Resulta lamang ang mahalaga dito. Pagpasok mo sa pinto na yan, ang halaga mo'y sinusukot sa kung anong kaya mong maibigay sa talahan na yan. Huminga ng malalim si Albert at inayos ang buto ng kanyang suit jacket. Tanggap ka na bilang aking temporary executive secretary sa loob ng 3 buwan. Ito ay isang probationary period. Kung sa loob ng 1 linggo ay hindi mo makakayanan ng panggigipit at ang bilis ng trabaho ko, malaya kang magsumite ng resignation letter at umalis. Mabilis tumayo si Lorna mula sa kanyang upuan. Inilabas niya ang kanyang kamay para makipagkamay sa binata. Maraming salamat sa tiwala, Mr. Santillan. Tinitiyak ko sa inyo, hindi niyo pagsisisihan na kinuha niyo ako bilang sekretary ninyo. Tinitigan muna ni Albert ang inaalok na kamay ng dalaga bago ito dahan-dahang tinanggap. Sa sandaling maglapat ng kanilang mga balat, tila may isang malakas at gumuhit na kuryente na dumali mula sa palad ni Lorna, diretso sa kanyang puso. Napaatras ang hininga ni Lorna sa kakaibang sensasyon na iyon. Napatingin din si Albert sa kanilang magkahawak na kamay. Baka sa mukha nito ang panandali ang pagkagulat at kalituhan sa hindi maipaliwanag na init na nararamdaman mula sa simpleng hawak na iyon. Mabilis sa binitawan ng binata ang kamay ni Lorna at tumahikim. Magsimula ka na ngayon din. Malamig ngunit medyo nagmamadaling utos si Albert habang maling humarap sa kanyang laptop. Ihanda mo ang kompletong financial analysis reports para sa nakatakdang board meeting bukas ang umaga. Gusto ko yun sa desk ko bago mag alas 5 ng hapon. Sige po, sir, sagot ni Lorna. Pumihit siya at naglakad palabas ng napakalaking opisina ni Albert. Paglabas niya sa pintuan at pagkasara nito, napasandal si Lorna sa pader ng hallway. Hinawakan niya ang kanyang nanginginig na kamay at napangiti ng napakalalim. Mali ang pagkakakilala sa kanya ni Albert Santillan. Ngunit simula sa araw na ito, sisiguraduhin niyang bawat takbang at bawat patak ng pawis niya ay magiging patunay na ang heiress ng mga Velasco hindi kailanman magiging isang duwag o walang alam. Nagsimula na ang tunay na laban. Naging mabilis at nakakapagod ang mga sumunod na araw para kay Lorna sa loob ng Velasco Enterprises. Bilang si Lori, ang bagong executive secretary, kinailangan niyang isang tabi ang kanyang mga nakasanayang luho at ibuhos ang buong lakas at talino sa trabaho. Sa bawat araw na lumilipas, hindi bumababa sa 12 oras ang kanyang ibinibigay sa opisina. Si Albert Santillan ay isang pinuno na napaka-perfectionista. Walang anumang maliit na detalye ng ulat na nakakalusot sa kanyang malatalim na mata. Kapag may nakita itong maliit na pagkakamali sa format o sa mga numero, agad itong iwinawasto ng walang alinlangan o pagtitimpi. Ngunit sa kabila ng kasungitan, lamig at pakikitungo na tila walang kapagurang utos si Albert, may isang bagay na pilit na napapansin si Lorna na unti-unti nagpapabago sa kanyang paunang impresyon sa binata. Nakikita niyang hindi ka panipaniwala ang dedikasyon nito. Ang paraan ng pagpapakahirap nito para siguraduhing protektado ang bawat departamento ng kumpanyang itinayo ng kanyang ama. Isang Biyernes ng gabi, alas 10 na ng gabi, ngunit nanatili pa ring tahimik at halos madilim na ang buong executive floor ng gusali. Lahat ng ibang empleyado ay nakauwi na para magpahinga.
Ngunit nasa pwesto pa rin si Lorna. Nag-overtime siya upang mano-manong suriin at ayusin ang mga lumang archive at dokumento ng pananalapi. Nagawa pa ng kanyang namayapang ama noong mga huling buwan ng buhay nito. Bumukas ang mabigat na pinto ng pangunahing opisina at dahan-dahang lumabas si Albert. Nakatupi na ang mga sleeves ng kanyang puting podo. Nakaluwag ang kanyang itim na necktie at gulo-gulo ang kanyang buhok. Halatang halata ang matinding pagod at puyat sa kanyang mga mata. Napatigil si Albert nang makitang nakailaw pa rin ang maliit na desk lamp sa pwesto ni Lorna. Kumunot ang kanyang noo habang naglalakad patungo sa mesa ng dalaga. "Lori, bakit hindi ka pa umuwi?" Malamig ngunit may bakas ang pagtataka na tanong ni Albert. "Gabi na. Ang oras ng uwian ng mga sekretary 6:00. Iniangat ni Lorna ang kanyang ulo at inayos ang kanyang salamin. "Tinatapos ko lang po itong tamang pag-uuri ng mga lumang past acquisitions report ng ama ni Miss Lorna, sir." Sagot niya gamit ang mahinhinitong boses. "Gusto ko lang pong masigurado na maayos ang lahat bago pumasok ang mga audit team sa susunod na linggo." Pumuntong hininga ng malalim si Albert. Tinitigan niya ang dalaga habang nakabuklat ang napakaraming makakapal na folder sa mesa nito. Umalis pa ng dilian si Albert at pumasok sa maliit na pantry ng executive floor. Paglabas ito ay may hawak na itong isang tasa ng bagong timplang mainit na kape at dahan-dahan itong inilagay sa tabi ng laptop ni Lorna. "Inumin mo muna yan," utos ang binata. Sa pagkakataong ito, nawala ang matigas at authoritative na tono nito. Pinalitan nito ng isang malambot at tahimik na pag-aalaga. "Hindi ko kailangan ng isang sekretary na hihimatayin sa pagod o magkakasakit habang nasa gitna tayo ng kritikal na linggong ito." Napatitig si Lorna sa umuusok na kape bago dahan-dahang inangat ang tingin kay Albert. "Salamat po, Mr. Santillan." Malambot niyang sabi. Bahagya siya naglakas loob na magtanong. "Siya nga pala, sir. Bakit po gabi na ay nagtatrabaho pa rin kayo? Kayo po ang mas mukhang kailangang magpahinga at matulog." Ipinukol ni Albert ang kanyang tingin sa malaking salaming bintana na nagpapakita ng madilim na kalangitan at ng mga ilaw ng lungsod. Dahan-dahan siyang sumandal sa gilid ng mesa ni Lorna at pinalugutok ang kanyang mga daliri. "May mga taong kailangang magbantay sa kumpanyang ito kahit sa kalagitnaan ng gabi, Lori." Pait na pahayag ni Albert. Ang kanyang boses ay tila may dalang mabigat na pasanin. May ilang miyembro ng board of directors sa pangunguna ng ilang pamilya mismo ng mga Velasco. Ang lantarang gustong ibenta ang mga ari-arian at mga pangunahing subsidiary ng kumpanya sa mga dayuhang mamumuhunan. At gusto nilang pagkatiyan ng pera para lang sa sarili ng pansariling interes at luho. Nagulat at napatigil si Lorna sa narinig. "Ano po? Ibenta ang mga ari-arian ni Don Fernando?" "Oo," sagot ni Albert habang tumitingin sa mga mata ni Lorna. "Bago pa man pumanaw si Don Fernando, personal niyang pinatawag ako sa ospital. Ipinangako ko sa kanya habang hawak ko ang kanyang kamay na poprotektahan ko ang kumpanyang itinayo niya. Sa pamamagitan ng kanyang dugo at pawis. Gagawin ko ang lahat para sa kanyang anak. Kahit paggalit, walang tiwala at walang alam sa akin ang pamilya niya. Hindi ko hahayang maago at mawasak ng mga buwaya, ari-arian ng mga Velasco." Parang huminto ang ikot ng mundo ni Lorna sa mga oras sa iyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng mga papel. Ipinangako niya kay Papa. Ginagawa niya ang lahat ng sakripisyong to para protektahan ang pamana ng pamilya ko para sa akin. Tinitigan ng maigi ni Lorna ang mukha ng binata. At sa kauna ng pagkakataon, hindi na isang kaaway o isang arigwanteng kontrabida ang nakikita niya kay Albert. Nakita niya ang isang lalaking may matinding integridad. May paninindigan at may lihim na pasanin na handang magsakripisyo ng mag-isa. Ang lalaking pampublikong inatake ng kanyang galit ay ang mismong taong halos hindi na natutulog para lang siguraduhin may babalik ang kumpanya ang Ares. Bakit? Bakit niyo po yun sinasabi sa media o sa pampublikong pahayag?" Tanong ni Lorna. Pilit na pinipigilan pangangatog ng kanyang boses. Bakit hinayaan ninyong isipin ng mga tao at ng mismong si Miss Lorna na masama kayong tao na gustong mag-agaw ng kapangyarihan? Tumingin si Albert sa kanya. Ang matitigas itong labi ay dahan-dahang gumuhit ng isang malungkot ngunit napakagwapong ngiti. Isang ngiti na pumatak ng diretsyo at malalim sa puso ni Lorna. Hindi mahalaga kung anong isipin ng mundo o kung isumpa man ako ni Lorna Velasco, Lori. Pabulong ngunit bubuong tatag na sabi ni Albert.
Ang tanging mahalaga sa akin ay maging ligtas at matatag ang kumpanyang to. Hanggang sa dumating ang araw na handa na siyang bumalik at hawakan ang sarili niyang pwesto. Kahit pa ang maging kabayaran noon, ay ang isipin niyang ako ang pinakamasamang tao sa buhay niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lloyd ng isang matinding kirot at kakaibang init na sumabog sa kanyang dibdib. Ang galit at pagnanais ng paghihigantin ay tinago niya sa loob ng maraming linggo ay unti-unting natunaw na parang yelo sa gitna ng apoy. Pinalitan ito ng isang matinding paghanga, respeto at isang mabilis na lumalalim na damdamin na hindi niya kayang pigilan pa. Lumipas sa mga sumunod na linggo at lalong naging mabilis ang ikot ng mundo sa loob ng Velasco Enterprises. Sa gitna na walang katapusang mga pagpupulong, tambak na trabaho at patuloy na panggigipit ng ilang tiwaling miyembro ng Board of Directors. Mas lalo naging malapit sina Lorna at Albert sa isa't isa. Bagaman, nanatiling formal, professional at istriktong kanilang pakikitungo bilang Managing Director at Executive Secretary sa harap ng iba pang mga empleyado. Kapag sila na lamang dalawa ang naiiwan sa tahimik na executive floor kapag gabi, may isang hindi may paliwanag at tahimik na pagkakaintindihan ang unti-unting nabubuo sa kanilang pagitan. Hindi na lamang simpleng respeto o paghanga ang pumuno sa puso ni Lorna. Araw-araw niyang nakikita kung paano mag-alala si Albert sa kapakanan ng mga maliliit na empleyado, kung paano ito magtrabaho ng may buong katapatan, at kung paano ito maging labis na protektado sa kanya tuwing may mga bastos o aroganting kliyente na bumibisita sa opisina. Sa bawat maliit na kilos ng binata, mula sa pag-alok ng kape kapag nakikita siyang pagod, hanggang sa lihim na pag-aalala sa kanyang kalusugan, lalong lumalalim ang damdaming pilit niyang pinipigilan. Isang Biyernes ng gabi, nagbabadya ang isang matinding bagyo sa buong Metro Manila. Ang malakas sa buhos ng ulan at ang dagundong ng kulog ay pumapalibot sa matayong nagusali. Dahil sa paghahanda para sa nalalapit na taon ng audit, kinailangan ni Lorna at Albert na bumaba sa archive room sa pinakailalim na palapag ng basement upang hanapin ang mga orihinal na dokumento at kontrata ng kumpanya mula sa mga nakaraang taon. Ang archive room ay isang malawak, malamig at medyo madilim na silid na punong-puno ng matatayog na wooden shelves at patatandang kahon ng mga papel. Habang masinsinang naghahanap si Lorna sa gitna ng mga estante, biglang kumislap ang mga ilaw at mabilis na napintog ang kuryente sa buong gusali. Gumuhit ang napakakapal na kadiliman sa buong paligid. Aray! Napasigaw si Lorna na bigla siyang matisod sa isang nakakalat na kahon ng mga lumang libro, habang pilit na gumagalaw sa dilim. Ngunit bago pa man tuloy ang bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na semento, mabilis na lumapit at nasapo siya ng malalakas at matitigas na braso ni Albert. Sa gitna ng ganap na kadiliman, tanging ang paminsa-minsang liwanag ng kidlat mula sa maliit na bintana sa itaas ng pader ang nagbibigay ng maikling sinag sa kanilang dalawa. Napayakap si Lorna sa lieg at balikat ng binata upang hindi matumba, magkadikit na magkadikit ang kanilang mga katawan. Damang-dama ni Lorna ang matigas sa dibdib ni Albert at ang mabilis, malakas at nagbawalang tibok ng puso nito na ganap na tumutugma sa sarili niyang kaba at pamumula ng pisngi. Lori, maayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Pabulong na tanong ni Albert. Napakalapit na mukha nito sa kanya at sa bawat pagbitaw ng salita ay nararamdaman ni Lorna ang mainit at mabilis sa hininga ng binata na gumagapang sa kanyang balat. Oo, sir, maayos lang po ako. Nauutal, nanginginig at halos pabulong na sagot ni Lorna. Nais niyang kumilos o gumalaw palayo, ngunit tila na paralisado ang kanyang buong katawan sa tindi ng kuryente at tamis ng mga sandaling iyon. Bahagyang itinaas ni Albert ng kanyang nanginginig na daliri. Dahan-dahan itong inabot ang magkabilang gilid na mukha ni Lorna at maingat na inalis ang malaking eyeglasses na nakatakip sa kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng muling pagkidlat sa labas, tinitigan ni Albert ng napakalalim at napakatuwid ang mga mata ng dalaga. Alam mo, tuwing tinititigan kita ng ganitong sa mga mata, Lori, pakiramdam ko ay kilala akong ibang tao sa likod ng mga salamin na to. Mahina at pabulong na sabi ni Albert. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon, pananabik at malalim ng kalituhan. May kakaiba sa iyo na hindi ko maipaliwanag sa sarili ko. Tuwing malapit ka sa akin, hindi ko magawang mag-isip ng tama.
Mr. Santillan. Bulong ni Lorna at halos mawala ng hininga habang nakatitig sa kaakit-akit ng mga mata at labi ng binata. Dahan-dahang iniyukod ni Albert ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha unti-unting lumapit sa mukha ni Lorna hanggang sa maramdaman na nila ang init ng labi ng isa't isa. Napapikit si Lorna. Huminto ang ikot ng mundo at ang tanging naririnig na lamang niya sa buong sansinukob ay ang malakas sa patak ng ulan sa labas at ang kanilang mabilis na paghinga. Ngunit bago pa man tuloy maglapat ang kanilang mga labi para sa isang matamis na halik, biglang pumasok ang emergency power at nagliwanag ang buong archive room. Mabilis na napabitaw si Albert at napahawak sa kanyang leeg hanggang habang umiiwas ang tingin. Namumula ang mga pisngi at tenga nito sa matinding pagkapahiya. I'm deeply sorry, Lori. Hindi ko sinasadya. Naging sobrang emosyonal lang ako. Patawarin mo ako. Mabilis ding isinuot ni Lorna ang kanyang salamin at inayos ang kanyang wig habang hawak ang kanyang nanginginig na dibdib. Ayos lang po, Mr. Santillan. Akyatin ko na po ang mga natapos sa folder sa itaas. Habang halos patakbong umakyat si Lorna sa hagdan patungo sa executive floor, hinawakan niya ang kanyang mabilis sa pumuputok na puso. Wala nang duda at wala nang maipagkakaila pa. Hulog na ang kanyang loob kay Albert Santillan. Ngunit kasabay ng tamis ng pag-ibig ay ang matinding takot na sumasakal sa kanya. Paano ang kanyang pagpapanggap? Paano kapag natuklasan ni Albert na ang babaeng pilit itong hinahalikan sa dilim ay ang mismong spoiled at walang kwentang heiress na itinuturing nitong malaking banta sa kumpanya? Dumating ang araw na pinakahihintay at kinatatakutan ng lahat. Ang taunang Grand Stockholders Meeting ng Velasco Enterprises. Iyon ang pinakamahalagang kaganapan sa buong taon dahil doon formal na mag-aahalal ang mga bagong opisyal at ibobotohan kung sino ang mananatiling humahawak sa kontrol at kabuuang direksyon ng korporasyon. Ang malaking grand ballroom ng Velasco Tower ay napuno ng mga kilalang mamumuhunan, mga mamamahayag at ang buong lupo ng Board of Directors. Ilang oras bago magsimula ang opisyal na pagpupulong, kinailangan ni Lorna na pumunta sa pansamantalang holding room ng mga matataas na opisyal upang mag-iwan ng mga karagdagang ulat. Habang naglalakad sa tahimik na silid, napansin niyang pinalabas ng angkel ng kanyang ama, si Don Victor Velasco, ang kasalukuyang vice chairman ng kumpanya, ang kanyang mga personal na gwardya. Dahil sa pagtataka, dahan-dahang lumapit si Lorna sa bahagyang nakabukas na pintuan at sumilip. Nakita niya si Don Victor na may kausap sa telepono habang mabilis na pumipirma sa isang makapal na folder. Nang matapos ang tawag, mabilis na lumabas si Don Victor mula sa silid at naiwang bukas ang pinto. Dahil sa matinding lakas ng loob, dahan-dahang pumasok si Lorna at tiningnan ang mga papeles na naiwan sa ibabaw ng mesa. Nang mabasa ang nilalaman ng mga dokumento, halos mabitawan ni Lorna ang kanyang hawak. Ang dokumento ay isang lihim at iligal na kasunduan sa pagbebenta ng mahigit 55% ng mga pangunahing ari-arian ng Velasco sa isang kilalang international syndicate na sangkot sa money laundering. At ang tanging nakapirmang saksi at nagbenta roon ay si Don Victor mismo. Ngunit ang mas matinding kuryente na gumuhit sa buong katawan ni Lorna ay ang nakakabit na lihim na ulat mula sa isang pribadong investigador sa ilalim ng mga papeles. Natuklasan doon na si Don Victor din ang unti-unti naglalagay ng maliit na doses ng poison o lason sa mga pang-araw-araw na gamot ng kanyang yumaong ama na si Don Fernando. Si Don Victor ang tunay na mastermind sa mabilis na pagbagsak ng kalusugan ng kanyang ama upang maaga nitong maagaw ang kumpanya. Naginig ang buong katawan ni Lorna sa matinding galit, dalamhati at takot. Ang mga luha ay mabilis na pumatak mula sa kanyang mga mata. Hawak ang mga dokumento bilang ebidensya. Tumakbo siya patungo sa boardroom kung saan kasalukuyan ang nagtitipon ng lahat para sa pagpupulong. Bago pa man makapasok si Lorna, narinig na niya ang sigawan sa loob ng silid. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at nakitang nakatayo si Don Victor sa gitna ng hapag habang ang ibang directors at namumuhunan ay nakatitig sa kanya. Hindi na natin kailangan maghintay pa sa walang kwentang anak ni Fernando. Galit at malakas sa sigaw ni Don Victor habang pinupukpok ang kanyang kamay sa mesa. Inilulubog lang tayo ni Albert Santillan sa utang at sa maling pamamahala. Nararapat lamang na ibenta na natin ang kumpanya sa mga dayuhang mamumuhunan upang makuha natin ang ating mga share.
Tumayo si Albert mula sa kanyang upuan ng may buong dignidad at matigas sa tindig. Maling-mali ka, Victor. Ang kumpanyang ito ay tinayo sa pawis ng pamilya Velasco at ng libo-libong Pilipinong empleyado. Mananatili ito sa kanila. At habang ako ang managing director, hindi ko hahayang maibenta mo kahit 1% nito sa mga kriminal. Biglang tumawa ng napakalakas at napakasama ni Don Victor. Isang tawang puno ng pang-aasar. At paano mo gagawin yun, Albert? Isang simpleng managing director ka lang na inilagay ni Fernando. Wala kang hawak na sapat na voting shares. Si Lorna Velasco lang ang may hawak ng nahating natitirang shares ng ama niya. At nasan siya? Nagtatago sa Europa. Isang duwag at spoiled na bata na walang pakialam sa inyo. Hindi siya duwag. Sigaw na isang malakas at maring boses mula sa mismong pintuan. Lahat ng tao sa loob ng napakalawak na boardroom mula sa mga mamumuhunan hanggang sa mga miyembro ng lupon ay mabilisan na palinghon. Si Loy na yon. Sa harap ng lahat, dahan-dahang itinaas si Loy ng kanyang mga kamay. Inalis niyang pangit at walang kintab na wig mula sa kanyang ulo. Dahilan upang bumagsak ang kanyang natural, mahaba at makinang na buhok. Mabilis ang tinanggal ng malaking eyeglasses mula sa kanyang mukha at inalis ang simpleng cardigan na nakapatong sa kanya. Sa ilalim nito ay isang napaka-eleganteng dark blue silk dress na nagpapakita ng kanyang tunay na ang kinakagandahan at karangyaan. Inayos niya ang kanyang tayo at pumasok sa gitna ng boardroom ng may buong kasiglahan, otoridad at matatag na hakbang. Nalaglagan pa nga ng lahat ng direktor. Ang ilan sa kanila ay napatayo habang ang iba ay napatakip sa kanilang mga bibig. Si Don Victor ay napamulagat sa matinding gulat. Namumutla ang mukha habang napapaatras. Lorna? Nautan at gulat na sigaw ni Don Victor. Ikaw? Ngunit ang mas matinding gulat, kalituhan at sakit ay nagmula sa mga mata ni Albert. Nakatitig si Albert sa kanya. Nalalaki ang mga mata at tila hindi makapaniwala sa totoong katotohanang lumabas sa kanyang harap. Lori, ikaw si Miss Lorna Velasco? Mahinang bulong ni Albert. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at pagkabasag at hindi maipaliwanag na emosyon. Tumingin si Lorna kay Albert. Isang tingin na puno ng maawain, ngunit matatag na pagmamahal. Ako nga, Albert. Malambot niyang sabi bago humarap sa buong lupon. Ako si Lorna Velasco, ang natatanging anak ni Don Fernando. At pumasok ako sa sarili kong kumpanya bilang isang simpleng sekretary para alamin kung sino ang mga totoong tapat at kung sino ang mga totoong traidor. Ipinakita ni Lorna ang mga orihinal na dokumentong hawak niya at malakas ay tinapon ng mga ito sa gitna ng mahogany table. At ang katotohanan ay pilit na binibenta ni Uncle Victor ang kumpanya sa mga iligal na sindikato matapos siyang dahan-dahang lasunin at patayin ng aking ama. Nagsimula magkagulo at magsigawan ng buong boardroom. Ang mga mamamahayag ay nagsimula magkanya-kanyang kuha ng litrato. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, biglang tumawa ng napakasama at napakalakas si Don Victor. Mula sa loob ng kanyang suit jacket, naglabas ito ng isang kulay itim na baril. Mga walang iya kayo? Hindi niyo sisirain ang mga pinaghirapan ko. Sigaw ni Don Victor na tila nawala na ng bait at itinutok ang baril ng diretso sa dibdib ni Lorna. Lorna, ilag! Sigaw ni Albert. Isang napakalakas at nakabibinging putok ng baril na umalingaw-ngaw sa buong palapag. Pumikit si Lorna ng mahigpit, naghihintay sa matinding sakit ng balang tatama sa kanyang katawan. Ngunit walang tumama sa kanya. Nandahan-dahan niyang idilat ng kanyang mga mata. Napasigaw siya sa matinding sindak na makitang bumagsak sa kanyang paanan si Albert. Hawak ng binata ang dugo ang dibdib nito matapos siyang mabilis na salagin at takpan ng sarili nitong katawan mula sa bala. Ang nakalilitong ingay ng mga sirena ng pulisya at ambulansya ay pumuno sa paligid ng Velasco Tower. Mabilis sa hinulit ginapusan ng mga nakasensyang pulis si Don Victor. Habang ito ay nagwawala, nagsisisigaw at pilit na lumalaban. Ngunit para kay Lorna, pumanaw na ang mundo sa kanyang paligid. Ang tanging nakikita lamang ng kanyang mga mata ay ang dugo ang katawan ni Albert na mabilis na sinakay ng mga paramedic sa isang stretcher at pinalalabas ng gusali. Sa kahabaan ng mga pasilyo ng ospital, walang patid ng pag-iyak ni Lorna. Nakatitig siya sa kanyang sarili mga daliri at sa laylayan ng kanyang damit. Mga bahaging nabahira ng sariwa at mainit na dugo ni Albert.
Habang nakaupo siya sa malamig na upuan sa labas ng operating room, ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Ang takot na baka mawala ang lalaki nag-alay ng buhay para sa kanya ay mas masakit pa kaysa sa anumang balang kayang tumago sa kanyang sariling laman. Lorna! Iha! Inangat ni Lorna ang kanyang nanginginig na ulo. Nakatayo sa kanyang harap si Atty. Mendoza, ang matagal at tapat na abogado ng kanyang ama na may dalang isang lihim na leather folder at may lungkot sa kanyang mga mata. Atty. Mendoza, kasalanan ko to lahat. Hagulhol ni Lorna habang tinatakpan na kanyang mukha ng mga palad. Kung hindi ako nagpanggap bilang si Lori, kung hindi ako pumasok na may galit at walang tiwala sa kanya, hindi sana siya nabaril ni Uncle Victor. Baka mamatay siya ng dahil sa akin. Naupo ang matandang abogado sa tabi ni Lorna at may ingat na hinawakan ang balikat ng dalaga upang bigyan ito ng panatag na loob. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Lorna. Walang sino man ang gustong mangyari ito. Ngunit habang naghihintay tayo sa mga doktor, may mga bagay na kailangan mong malaman. Mga bagay na itinago ni Albert para sa sarili mong proteksyon. Inabot ng abogado ang hawak nitong folder kay Lorna. Ano po ito? Tanong ni Lorna habang pinupunas ang kanyang mga luha. Ilang buwan bago pa man pumanaw ang iyong ama na si Don Fernando, nalaman na ni Albert ang tungkol sa mga kahina-hinalang kilos at masamang balak ng iyong Uncle Victor. Paliwanag ni Atty. Mendoza sa mahinaang boses. At higit sa lahat, Lorna, nalaman ni Albert ang tungkol sa pagpapanggap mo bilang si Lori Santos mula pa nung kauna ang araw na pumasok ka sa kanyang opisina upang mag-apply. Napatigil si Lorna sa paghinga. Nalaki ang kanyang mga mata at natulala sa abogado. Ano po? Alam niya na ako si Lorna Velasco mula pa nung simula? Oo, iha. Sagot ng abogado na may bahagyang ngiti ng paghanga sa kanyang mga labi. Nakilala ka niya agad sa kabila ng iyong wig at salamin. Ngunit pinalabas niyang wala siyang anumang alam. Bakit? Dahil alam niyang may galit ka sa kanya at gusto mong patunayan ang iyong sarili. Sa halip na pigilan ka, ginamit niyang pagkakataong iyon upang turuan ka sa tunay na galaw ng negosyo nang hindi ka nahahalata ng mga kaaway ng ama mo. Pinoprotektahan ka niya mula sa likod habang hinahayaan kang lumakas. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ng abogado ay tila mga patak ng ulan na gumising sa naguguluhang isip ni Lorna. Lahat ng mga matitinding pahayag na sinabi niya laban sa iyo sa media noong mga nakaraang buwan, ng pagsasabing wala kang alam at spoiled ka, gawa-gawa lamang niya. Patuloy ni Atty. Mendoza. Sinaad niya yun upang isipin ni Don Victor at ng mga kasabot nito na wala kang balak umuwi ng Pilipinas. Sa ganitong paraan, hindi ka na itinuring na banta ng iyong uncle at nagiligtas ang buhay mo habang nasa ibang bansa ka. Inialay ni Albert ang kanyang sariling reputasyon. Hinayaan niyang kamuhian mo siya para lamang maging ligtas ka at ang pamana ng ama mo. Napapikit si Lorna sa kanyang dibdib. Umiyak siya ng labis. Hindi na dahil sa takot kundi dahil sa matinding pagmamahal, labis sa pagsisisi at utang na loob. Ang lalaking akala niya malamig, arogante at gustong mag-agaw ng kanyang karapatan ay ang mismong taong ginawa ang lahat ng sakripisyo upang maging kasangkapan sa kanyang proteksyon nang hindi humingi ng anumang kapalit o pagkilala. Ilang oras ang lumipas bago bumukas ang mabigat na pinto ng operating room. Mabilis at tumayo si Lorna at Atty. Mendoza nang lumabas ang pinunong doktor na nakasuot pa ng surgical gown. Dok, kumusta po ang lagay ni Albert? Nag-aalala at nanginginig na tanong ni Lorna. Huminga ng malalim ang doktor at dahan-dahang tinanggal ang kanyang surgical mask bago ngumiti. Naging matagumpay ang operasyon, Miss Velasco. Ligtas ng pasyente. Miracle na hindi tumama ang bala sa mga pangunahing arterya ng kanyang puso. Naalis na namin ang bala at pumasok na ang mga kinakailangang gamot. Inilipat na siya sa recovery room upang magpahinga. Napasalampak sa upuan si Lorna at napahawak sa kanyang mukha habang nagpapasalamat sa may kapal. Ligtas ang lalaking mahal niya. Ligtas si Albert. Nang maihatid si Albert sa isang pribadong kwarto, dahan-dahang pumasok si Lorna. Tahimik ang buong silid, tanging ang regular na tunog ng heart monitor ang naririnig. Lumapit siya sa gilid ng kama at tinitigan ang namumutlang mukha ng binata. Inabot niya ang malamig na kamay nito at may pit na hinawakan. Isinusumpa sa sarili na hindi na niya kailanman bibitawan ng lalaking ito. Ang pagsikat ng araw sa panibagong umaga ay nagdala ng makulay at maaliwalas na liwanag sa loob ng pribadong silid sa ospital.
ang amoy ng antiseptic, kasabay ng pamilyar at maayos at tunog ng heart monitor. Ang dahan-dahang gumising sa natutulog na diwa ni Albert. Sa kanyang pagdilat, ang puting kisame ng silid ang una niyang nakita. Kasunod ng bahagyang kirot sa kanyang dibdib kung saan bumaon ang bala ng baril. Nang dahan-dahan niyang ilingon ng kanyang ulo sa gilid ng higaan, napahinto siya. Nakasandal ang ulo ni Lorna sa gilid ng kanyang kama. Mahimbing na natutulog habang hawak na magkabilang kamay nito ang kanyang palad. Wala na ang wig, wala na ang malalaking salamin at wala na ang simpleng damit ni Lori Santos. Ang nakahiga sa kanyang tabi ay ang tunay, napakaganda at eleganteng si Lorna Velasco. Ang heiress na kanyang pinoprotektahan. Bahagyang gumalaw si Albert. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, itinataas niya ang kanyang kabila at libreng kamay upang maiangat na haplusin na malambot at makintab na buhok ng dalaga. Dahil sa maingat na galaw na iyon, dahan-dahang nagising si Lorna na maglapat ang kanilang mga mata at makitang gising at nakatingin sa kanya ang binata. Agad na napuno ng luha ang kagalakan ng mga mata ni Lorna. "Albert, gising ka na!" Sabik at nag-aalalang bulong ni Lorna. Mabilis siyang tumayo at sinuri ang mukha ng binata. "Tumawag ba ako ng doktor? May masakit ba sa'yo? Nahihirapan ka bang huminga?" Bahagyang umiti si Albert, bagamat halatang namumutlap ang kanyang mga labi. "Maayos na ako, Lori. O mas dapat bang tawagin kitang Miss Lorna?" Napatong si Lorna. Ang mga luha na matagal niyang pinipigilan ay dahan-dahang pumatak sa kanyang mga pisngi. "Sana nalaman ko agad ang lahat, Albert. Sinabi na sa akin at Atty. Mendoza ang buong katotohanan. Alam mo palang ako si Lorna mula pa nung unang araw na pumasok ako sa opisina mo bilang si Lori. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit tinayaan mo ako magpanggap? At bakit mo itinayang mismong buhay mo para sa akin?" Hinawakan ni Albert ng mas maigpit ang kamay ni Lorna. Ang kanyang mga mata ay naging malambot at puno ng katapatan habang nakatitig sa dalaga. "Dahil nung pumasok ka sa opisina ko gamit ang mga matang iyon na puno ng tapang at galit, nalaman kong hindi ka katulad ng mga walang kwentang kausap-usapan sa media." Malambot na sabi ni Albert, "Gusto ko makita mo kung paano paglaban ng pamanaman ng ama mo. At gusto kong matuto ka sa loob ng kumpanya nang hindi ka napapahamak. At habang lumilipas sa mga araw na kasama kita bilang sekretary ko." Huminto si Albert at huminga ng malalim upang pakalmahin ang kirot sa kanyang dibdib. "Hindi ko napigilang mahulog ang loob ko sa iyo." Patuloy ng binata, "Hindi lang kay Lori na masipag at matalinong sekretary, kundi kay Lorna, ang totoong babaeng may matapang, tapat at napakabuting puso. Handa akong ibigay ang buhay ko at tanggapin ang galit ng buong mundo para lang maging ligtas ka." Napasalampak si Lorna sa gilid ng higaan at umiyak ng tuluyan. Ngunit sa pagkakataong ito ay may kasamang ngiti at matinding ligaya. Dahan-dahan niyang iniyukod ang kanyang ulo at yumakap kay Albert. Nag-iingat na hindi matamaan ang sugat ng binata sa dibdib. "Mahal din kita, Albert." Pabulong na pagtatapat ni Lorna sa taingan ng binata. "Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako dahil pinagdudahan kita. Patawarin mo ako sa lahat ng galit na naramdaman ko para sa iyo." Inangat ni Albert ang kanyang kamay at dadahang pinunasan ng mga luha sa pisngi ni Lorna. "Wala kang dapat na ihingi ng tawad, Lorna. Ang mahalaga ligtas ka na natapos ang matagal nating pakikipaglaban." Habang na magkahawak ang kanilang mga kamay sa loob ng tahimik na silid ng ospital, naramdaman ni Lorna at Albert na ang lahat ng pagpapanggap, hinala at paghihirap ay napalitan ng isang matatag at dalisay na pag-ibig. Isang pag-ibig na nagsimula sa isang lihim at pagpapanggap, ngunit nagbungo ng isang walang kapantay na katapatan. Lumipas ang 2 buwan mula nung naganap ang madugong pagpupulong sa Velasco Tower. Sa tulong na mahusay na doktor at sa walang sawang pag-aalaga ni Lorna, mabilis na naghilom ang sugat ni Albert at muling bumalik sa kanyang lakas. Sa panahong iyon, tuluyan na rin na isaayos ang kaso laban kay Don Victor Velasco. Nahatulan ito ng pagkabilanggo ng dahil sa mga krimen ng attempted murder, illegal transfer of assets at ang ilihim na paglason sa namayapang si Don Fernando. Ngayong malinis na ang pangalan ng pamilya Velasco at nawala na ang mga banta sa loob ng kumpanya, dumating na ang oras para sa opisyal na pagbago ng Velasco Enterprises. Isang maliwalas na Lunes ng umaga, na puno ng sariwang bulaklak at mga palamuti ang malawak na lobby ng Velasco Tower. Lahat ng mga empleyado mula sa mga utility workers
Hanggang sa mga matataas sa departamento ay nakalinya sa magkabilang gilid ng main entrance. Nakasuot sila ng kanilang mga pinakamagagandang formal na damit. Baka sa kanilang mga mukha ang excitement at pananabik. Isang itim na mamahaling sasakyan ang huminto sa mismong red carpet sa harap ng gusali. Pabili sa pinagbuksan ng security guard ng pinto. Unang bumaba si Albert Santillan. Nakasuot ito ng isang napakagwapong navy blue suit. Maayos ang buhok at may aura ng isang matagumpay at matatag na pinuno. Ngunit sa halip na mabilis sa maglakad, pumasok tulad ng ginagawa niya noon. Lumingon siya sa loob ng kotse at inalok ang kanyang kamay nang may napakalambot ng ngiti. Inabot ng isang maputing kamay ang palad ni Albert. Bumaba mula sa sasakyan si Lorna Velasco. Napakaganda ni Lorna. Nakasuot siya ng isang eleganteng cream-colored business suit na perpektong lumalapit sa kanyang balat. Ang kanyang mahaba at makinang na buhok ay may simpleng ayos. At ang kanyang mga mata na dating nakatago sa likod ng malaking salamin ni Lori ay nagniningning ngayon sa tapat ng sikat ng araw. Taglay niya ang tunay na dignidad at kagandahan ng isang tunay na heiress. Habang naglalakad ang dalawa, pumasok sa loob ng magkahawak ang mga kamay. Nagsimulang magpalakpakan ng lahat ng empleyado. Ang mga dating bulong-bulungan tungkol sa pagiging spoiled at walang alam ni Lorna ay tuluyan ang napalitan ng matinding respeto at paghanga. Matapos mabalitaan ng buong kumpanya kung paano siya nagpanggap bilang sekretary para lamang matuklasan ang katotohanan at iligtas ang kumpanya. Pumunta ang lahat sa malaking grand ballroom para sa isang espesyal na General Assembly. Umakyat si Lorna sa entablado at tumayo sa harap ng podium. Habang nakatayo naman si Albert sa gilid, nakatitig sa kanya ng may buong pagmamalaki. Huminga ng malalim si Lorna at inayos ang mikropono. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ni Lorna. Ang kanyang boses ay buo, malinaw at may angking otoridad na nagpatahimik sa buong bulwagan. Matagal yun na ako nakilala bilang si Lori Santos, ang baguhan at tahimik na sekretary ni Mr. Santillan. Sa loob ng ilang buwan na nagtrabaho ako kasama niyo sa mga pasilyong ito, nakita ko ang inyong tapat na paghihirap, ang inyong sakripisyo at ang inyong pagmamahal sa kumpanyang itinayo ng aking ama. Napatingin si Lorna kay Albert at kumiti bago muling humarap sa madla. Nalaman ko na rin ang kumpanyang ito ay hindi nag-iisang tumayo. Nagpatuloy ito dahil sa isang taong hindi sumuko kahit na ginipit ng mga tiwaling opisyal at kahit pa binabastos ang pampublikong opinyon. Walang iba kundi si Albert Santillan. Muli nagpalakpakan ng mga tao sa loob ng ballroom. Namula ang mga pisngi ni Albert ngunit nanatili itong nakatitig na may pagmamahal kay Lorna. Simula sa araw na to, patuloy ni Lorna, formal ko nang tatanggapin ang aking posisyon bilang chairman ng Velasco Enterprises. Ngunit hindi ko to hahawakan ng nag-iisa. Sa kabila ng aking pamumuno, formal ko rin tinatalaga si Albert Santillan bilang permanenteng Chief Executive Officer at kabahagi sa pamamahala ng aking korporasyon. Nagkaroon ng malakas na hiyawan at palakpakan. Lumapit si Albert sa entablado at tumayo sa tabi ni Lorna. Inabot ni Albert ng mikropono. Maraming salamat sa tiwala, Chairman Lorna. Nakangiting sabi ni Albert. Pinapangako ko sa harap ninyong lahat na gagamitin ko ang bawat natitirang lakas ko upang protektahan ang kumpanyang ito at ang babaeng nagbigay muli ng liwanag sa aking buhay. Paghaba ng palakpakan ng mga tao, dahan-dahang iniharap ni Albert si Lorna sa kanya sa gitna ng entablado. Sa harap ng libo-libong empleyado at ng mga mamamahayag, inuyukod ni Albert ang kanyang ulo at hinalikan si Lorna sa noo bago ginawad ang isang mabilis ngunit matamis na halik sa mga labi ng dalaga. Ang dating puno ng galit, hinala at lihim na pagpapanggap na kwento sa pagitan ni Lorna at Albert ay tuluyan ng napalitan ng isang bagong kabanata. Isang kabanata ng pag-asa, pagbangon ng isang matatag na pag-iibigan na handang harapin ang anumang pagsubok sa hinaharap. Ang gabi sa Tagaraw ay napapalumutian ng libo-libong bituin habang ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat ay dahan-dahang humahalik sa dalampasigan ng Tagaytay. Sa ibabaw ng isang mataas sa gulod na nakatanaw sa Bulkang Taal at sa kumikinang na lawa, nakatayong isang pribadong villa na pagmamay-ari ng pamilya Velasco. Ang buong paligid ay napapalibutan ng maliit at warm na fairy lights na nakasabit sa mga sanga ng matatayog na puno ng pino, habang ang halimuyak ng mga sariwang rosas at sampagita ay humahalimuyak sa hangin.
Matapos ang ilang buwang walang patid na pagtatrabaho at matagumpay na pagbangon ng Velasco Enterprises, nagpasya si Albert na dalhin si Lorna sa tahimik na lugar na ito upang magpahinga at magdiwang. Malayo sa ingay ng Makati, malayo sa mga kamera ng media at malayo sa mga gawaing pambisnes. Nakatayo si Lorna sa balkonahe ng villa habang nakatingin sa kadiliman ng lawa sa ibaba. Nakasuot siya ng isang simpleng puting silk dress na dahan-dahang isinasayaw ng hangin. Wala ng kaba o ang bigat ng pamanang ipinasa sa kanya ng kanyang ama. Sa kaunang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon, naramdaman ni Lorna ang tunay at purong kapayapaan sa kanyang puso. Naramdaman niya ang magkabilang braso na dahan-dahang yumakap sa kanyang bewang. Mula sa likod, ang amoy ng mamahaling woodsy perfume ni Albert at ang init ng dibdib nito ang agad na nagpadama sa kanya ng matinding seguridad. Masyadong malamig ang hangin dito sa labas, Lorna. Pabulong na sabi ni Albert sa kanyang tenga bago idinikit ang mga labi nito sa kanyang leeg. Bahagyan napangiti si Lorna at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng binata. Hindi ako nilalamig, Albert. Kasama naman kita. Lalo humigpit ang yakap ni Albert sa kanya. Hindi ako makapaniwala na pagkatapos ng lahat ng nangyari, nang galit mo sa akin noong una, ng pagpapanggap mo bilang si Lori at nang balang iyon na tumama sa akin, ay nandito tayo ngayon. Pakiramdam ko'y napakaswerte kong lalaki sa buong mundo. Pumihit si Lorna sa loob ng mga braso ni Albert upang harapin ang binata. Inangat niya ang kanyang mga kamay at maingat na hinaplos ang panga nito. Doon sa leeg kung saan may kaunti pang bakas ng scar mula sa mga nagdaang pagsubok. Ako ang mas mapalad, Albert. Palambot na sagot ni Lorna. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tapat ng liwanag ng buwan. Kung hindi dahil sa pagmamahal at sakripisyo mo, baka naitapon ko na ang kumpanya ng papa ko. Binigyan mo ko ng lakas ang loob na maging tunay na pinuno. At higit sa lahat, itinuro mo sa akin kung paano magmahal ng walang alinlangan. Tinitigan siya ni Albert ng napakalhalim. Isang tingin na puno ng purong pagmamahal at pagnanasa na dumaan sa matinding pagsubok ng panahon. Dahan-dahang humakbang paatras si Albert. Binitawan niya ang baywang ni Lorna at pinalagutok ang kanyang mga daliri bago dahan-dahang lumuhod sa kanyang isang tuhod sa harap ng dalaga. Napasingap si Lorna. Napahawak siya sa kanyang bibig habang mabilis at tumitibok ang kanyang puso. May inilabas si Albert ni isang maliit na velvet box mula sa loob ng kanyang suit jacket. Dahan-dahan niya itong binuksan at sa gitna nito ay nagniningning ang isang napakagandang kulay bughaw na diamante. Isang pambihirang sapphire diamond na napapalibutan ng maliliit na purong diamante. Albert? Bulong ni Lorna. Nagsisimula na namang mapuno ng luha ang kanyang mga mata. Lorna Velasco, panimula ni Albert. Ang kanyang boses na dating formal at palamig sa harap ng ibang tao ay nanginginig ngayon sa matinding emosyon. Mula nung unang araw na pumasok ka sa opisina ko bilang si Lori Santos, nagbago ang buong buhay ko. Tinuruan mo akong makakita muli ng liwanag sa kabila ng madilim at nakakapagod na mundo ng negosyo. Sinagip mo ang puso ko nung panahong nakakulong ako sa tungkulin. Tumingin si Albert ng diretso sa mga mata ni Lorna. Nang tanggapin ko ang bala para sa iyo sa boardroom, hindi ako nagdalawang isip dahil nalaman kong mas gusto ko pang mamatay kaysa mabuhay sa mundong wala ka. Ayaw ko na maging managing director mo lang. Ayaw ko na maging kasosyo mo lang sa kumpanya. Gusto ko maging katuwang mo sa buong buhay ko. Inilapit pa ni Albert ang singsing. Lorna, hahayaan mo ba akong protektahan ka? Mahalin ka at makasama ka sa bawat umaga ng buhay ko? Will you marry me? Napatakip si Lorna sa kanyang mukha habang ang mga luha na matinding kagalakan ay patuloy na pumapatak sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng sakripisyo, ang pagpapanggap, ang takot at ang dugo ay nagbunga ng pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Lumuhod din si Lorna sa harap ni Albert at maigpit na niyakap ang leeg ng binata. Yes, Albert. Yes. Makakasal ako sa iyo. Hiyaw ni Lorna sa gitna ng kanyang pag-iyak at pagtawa. Isinot na Albert na nagniningning na singsing sa daliri ni Lorna. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inangat ang mukha ng dalaga at iginawat ang isang napakatamis, napakalalim at puno ng pagnanasang halik sa mga labi nito, sa ilalim ng nagniningning na kalangitan ng Tagaytay. Sa gitna ng tahimik na gabi, hawak ang kamay ng lalaki nag-alay ng buhay para sa kanya, nalaman ni Lorna na natagpuan na niya ang kanyang tunay na tahanan. Ang malaking katedral ng Maynila
ay napapalamutian ng libo-libong puting rosas, orchids at mga nagniningning na kulay gintong kandila. Ang amoy ng masasamyot sariwang bulaklak ay yumayakap sa bawat sulok ng makasaysayang simbahan, habang amarahang tugtog ng piano at biolin ay nagpapakilabot sa puso ng bawat bisitang naroroon. Nakatayo sa harap ng dambana si Albert Santillan. Nakasuot siya ng isang napakalinis at modernong black tuxedo na may white rose sa kanyang dibdib. Bagamat tuwid at puno ng dignidad ang kanyang tindig, baka sa kanyang mga mata matinding kaba at hindi mailarawang pananabik. Ang lalaking kilala sa buong bansa bilang ang malamig at hindi natitirag na Chief Executive Officer ay nagniningning ngayong ang mga kamay habang nakatitig sa malaking puno ng simbahan. Biglang tumahimik ang buong katedral nang dahan-dahang bumukas ang dalawang dambuhalang pinto. Umailan lang ang higit na pangarap at maaliwala sa tugtog ng wedding march. Pumasok si Lorna Velasco. Napakaganda ni Lorna. Isang tunay na tanawin na nakakatakbo ng hininga ng sino mang makakakita sa kanya. Nakasuot siya ng isang pasadyang cream white bridal gown na may mahabang lace train at nagniningning na maliit na diamante na nakatutok sa ilalim ng ilaw. Sa likod ng kanyang manipis na veil, ang kanyang mukha ay nagniningning sa ligaya. Wala na ang wig, wala na mga salamin at wala na ang pait ng nakaraan. Siya na ang buong buo at malayang si Lorna Velasco, ang heiress na natutong lumaban para sa katotohanan at pag-ibig. Habang dahan-dahan naglalakad si Lorna sa kabaan ng red carpet, naramdaman niyang presensya ng kanyang yumaong ama na si Don Fernando. Alam niyang mula sa langit, nakatitig ito sa kanya ng may buong pagmamalaki at ngiti. Nang makarating si Lorna sa dambana, inialok ni Albert ng kanyang kamay. Sa sandali maglapat ng kanilang mga palad, ang pamilyar at maayang init na naramdaman nila nung unang araw ng kanilang pagkikita sa opisina bilang boss at sekretary ay muling dumaloy sa kanilang mga ugat. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang pagpapanggap. Sa harap ng Diyos, ng kanilang mga kaibigan at ng mga tapat na empleyado ng Velasco Enterprises, dahan-dahang binasa ni Albert at Lorna ang kanilang mga bridal vows. Lorna, panimula ni Albert, habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ng dalaga. Nung pumasok ka sa buhay ko bilang si Lori, akala ko isa ka lamang hamon na kailangan kong harapin. Ngunit hindi ko na malayan ikaw pala ang kasagutan sa matagal ko nang pinapangarap. Tinagap ko ang bala para sa iyo ng walang alinlangan. At ngayon, ibinibigay ko ang buong buhay ko sa iyo ng walang pag-iimbot. Pangako ko na poprotektahan kita. Mamahalin kita at hawakan ko ang iyong kamay sa bawat tagumpay at pagsubok na darating sa ating buhay. Napaluha si Lorna ngunit may napakatamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Albert, tugon ni Lorna sa nanginginig na boses. Pumasok ako sa buhay mo nang may galit at balak na patunayan na mali ka. Ngunit sa likod ng iyong matitigas na salita, natagpuan ko ang pinakamabuti at pinakatapat na lalaki sa buong mundo. Ikaw ang nagligtas sa kumpanya ng ama ko at ikaw ang nagligtas sa puso ko. Mula sa araw na ito, hindi na ako magtatago sa likod ng anumang maskara. Ako ay sa'yo at ikaw ay sa akin, magpakailanman. Inilalapit ko kayo bilang mag-asawa sa harap ng Diyos at ng tao. Pahayag ng pari matapos ang basbas. You may now kiss the bride. Dahan-dahang itiras si Albert ang veil ni Lorna. Iniyukod niya ang kanyang ulot iginawad ng isang napakalalim, napakatamis at puno ng pagnanasang halik sa mga labi ng kanyang kabiyak. Naghihiyawat at nagpalakpakan ng lahat ng tao sa loob ng katedral. Isang taon ang lumipas. Sa pinakataas na palapag ng Velasco Tower, maaliwalas ang sikat ng araw na pumasok sa malaking glass wall ng executive office. Ang dating malamig at formal na silid ay napapalamutian na ngayon ng mga frame, family pictures at mga sariwang bulaklak. Nakatayo si Lorna sa harap ng bintana, habang karga-karga ang isang napakalusog at napakagandang sanggol na babae. Ang kanilang unang anak ni Albert na pinangalanan nilang Fernanda, bilang pag-alala sa kanyang yumaong ama. Dahan-dahang lumapit si Albert mula sa kanyang mesa. Yumakap siya mula sa likod ni Lorna at isinandal ang kanyang baba sa balikat ng asawa habang pinagtitingnan ang natutulog na sanggol. Napakaganda niya. Katulad ng kanyang ina, malambot na bulong ni Albert habang hinahalikan ng pisngi ni Lorna. At may matitigas sa ulot, matatalim na mata tulad ng kanyang ama. Biro ni Lorna na may kasamang tawa. Natawa rin si Albert at mas sinilikan pa ng paitaas sa leeg ng asawa.
Naalala mo pa ba nung pumasok ka rito bilang si Lori Santos? Ang lakas ng loob mong makipagtitigan sa akin nun habang hawak mo pa ang mga peking dokumento. Napangiti si Lorna at pinalagutok ang kanyang dila. Dahil gusto kong patunayan sa'yo na mali ang pagkakakilala mo sa akin. At tingnan mo ngayon, hindi lang ako naging tapat na sekretary. Naging chairman pa ako ng kumpanya mo. At higit sa lahat, naging reyna ng puso mo. Iniharap ni Albert si Lorna sa kanya at tinitigan ito ng may walang katapusang pagmamahal. Mali man ang paunang pagkakakilala ko sa iyo noon, Lorna. Sabi ni Albert sa mababang boses. Ang makilala ka at mahalin ka ang pinakatamang nangyari sa buong buhay ko. Iniyukod ni Albert ang kanyang mukha at tinalikan muli si Lorna sa labi. Habang karga-karga nila ang kanilang anak. Sa gitna ng tagumpay sa negosyo ng mga nalagpasang pagsubok at ng matatag na pagsasama. Napatunayan ng dalawa na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagtatago ng anumang pagpapanggap. Ito ay laging makakahanap ng daan tungo sa isang masaya at walang katapusang simula. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Albert at Lorna. Nawa kayo nag-enjoy at na-in-love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Pero bago po tayo magtapos, hayaan niyo pong batiin kong muli ang ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa ating channel. Na sina Amina De Juan ng Egypt, si Carloves Aloha Caliva Artiga ng mainland China, at si Josephine ng Parañaque City ng Manila. Muli maraming salamat po. God bless us all!